dalawang celebrity sa pag-uusapan natin kasi parang nalilinya sila ngayon dun sa medyo, kumbaga sa spectrum, napupunta sila dun sa medyo nega na mga impression, reaction ng netizen at mga nasa entertainment industry na nag-observe. Unahin natin dyan ang 2015 Miss Universe na si Pia Wurtzbach na tila baga of late napapansin namin na ang dami niyang mga nega impressions na nagagather or na kukuha sa social media. Simula nung nagsimula yan nung interview niya sa isang fashion event sa abroad na nagpa-interview siya na kung ano-ano na lang daw mga pinagsasasabi, walang wawa para daw hindi naging Miss Universe, parang nawala yung talino, yung asim, yung angas, na basta lang daw makapagsalita na magpagsalita to the point na nilait talaga ng mga netizen yung naging sagutan niya na parang ano ba yan? Sino bang nire-represent mo? Chuchu ganyan na pati yung kanyang mga personal ng eksena sa buhay binanggit na ng mga netizen na hindi natin alam kasi 'di ba si Pia naman since na hindi na nga siya aktibo sa local scene meaning dito sa Philippines maliban sa pagkakaroon niya ng mga brands or mga sponsors or mga projects na may mga ano dito, may mga brands or may mga ano tawag dito, may mga brands nga o mga branches o yun dito sa Philippines, saka lang siya napag-uusapan kasi aside from that wala tayong ibang naririnig kay Pia maliban sa magandang buhay na niya dito sa kanyang asawa. And yung karamihan nga doon, madalas, mga 90% ng exposure niya ay dahil sa mga fashion events na sila nga ni Heart Evangelista ang laging pinagsasabong kasi sila yung kumbaga nagbibigay ng kulay sa mundo ng mga fashionista at mga Pilipinong mahilig sumubaybay sa mga ganyang klaseng events. So, of late, nalalait-lait si Pia. And after nga nitong exposure na niya, interview niya dito after isang international fashion event na nangyari this March, okay, first week ng March, nasundan pa yon kasi parang ang yabang-yabang daw ng naging dating ni Pia na parang ginagawa lang Divisoria, Cubao yung pagsakay-sakay sa eroplano kasi laging pinopost yung ngayon nasa Italy siya or nasa France, tapos maya-maya nagkape lang siya doon, maya-maya nakasakay siya eroplano papuntang Dubai, tapos bilang parang iihi lang siya o makikiinom lang siya sa Philippines. May mga gano'n na minamasama ito ng mga detractors niya at mga sumusubaybay sa kanya bilang isang pagyayabang di umano. At alam mo yon na parang yan na lang ba ang kaya mo? Ang tinatanong kasi nila lagi, yan na lang ba ang kaya mong gawin sa social media? Magpakita ng mga ganyan, bla 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 bla. Yung mga advocacy na sinasabi mo, nung manalo ka ng Miss Universe 2015, yung AIDS awareness, bla 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 bla. Ano na nangyari? Bakit tila mas lalo pang dumadami ang may mga HIV or may pinagdadaanan sa sakit na yan, etc. etc. Na kasi nga lagi nga nasa abroad, lagi nga out of the country sa Philippines na well, yun ang piniling buhay ni Pia But the thing is, nakaka-alarma yung mga, bakit hindi natin alam kung nasaan na yung mga fans niya. Kasi before, ang dami talaga niyang mga fans na laging handang makipagbardagulan sa mga iba. Especially nung time na naging Miss Universe noong 2018 naman itong si Catriona Gray na talagang kinukumpara sila head on head or head on head na naging competition kasi halos ng lahat nga ng mga Pilipino ay na nahook na rin doon sa mga beauty pageants na yan. So, habang itong daw si Catriona ay active pa kahit may mga problema sa usaping puso, lagi pa rin napapanood sa mga international pageants and everything, ito na mga si Pia ay wala nang ginawa kundi magrampa kung saan. 'Di ba? Yung ang gusot nila ni nung glam team nito ni Heart, ganito ganyan naging issue pa. So on and so forth, pati na yung paggamit nila ng mga alahas, ng mga mamahaling damit, mga branded na mga bags, etc. ay ginawa ng issue. And lately nga yun, mula doon sa pagpapa-interview hanggang dito sa issue ng tinatawag ko dito, issue ng pagyayabang dahil kung saan na nakakapa na ginagawa lang daw pasikat
sa social media yung kakape sa ganito, bababa sa ganito, and so on. But ano magagawa po natin yung talagang lifestyle na pinili niya, diba? So, patuloy lang ninyo yung pagbabash nyo kung kaya nyo kung hanggang saan niya. Pero ako, bilang ako'y naging fan din naman ako ni Pia, naniniwala ako na nakakatulong din naman siya, yung exposure niya sa mga international fashion events na yan. At pagbabrand, maging brand ambassador siya ng sari-sari mga beauty and clothing, apparels or what, na nakikilala lalo ang Philippines. Okay? Puntahan naman natin ang isa pang celebrity na wow, grabe rin ang mga bashing na natatanggap at saka talaga yung pagpapatotoo, quote-unquote, ng mga kapwa niya celebrities sa tila parang lumalabas talaga na masama ang ugali niya or parang ganun ang impression na nakukuha ng public sa kanya kasi wala yatang nakasama niya or naging kaibigan niya na nagbigay ng magandang, alam mo yon, magandang pagpapahayag tungkol sa kanya. Ang tinutukoy nga natin dito ay ang singer na si Moira. Yeah, kasi di ba nabalita natin dito na si Moira in the past, basta this year lang, parang kinuyog, parang pinagkaisahan ng mga dati niyang kasamahan sa Cornerstone. Mula yan, babanggitin ko yung mga pangalan kasi lumabas naman po ito sa mga balita mula kay Eric Santos, sina Sam Milby, basta may mga iba pang sila, si Casey Antandingan ba, pati nga sina Angeline Quinto ba or what, pati si Catriona Gray, parang di ba in-unfollow siya. Tapos dahil nalaman nga natin na di umano, ito palang ang pinagmumulan nga nun is parang si Moira daw kasi ay parang gustong hilahin at magtatayo siya ng sarili niyang label at kunin yung mga empleyado or ibang mga naging ka-close niya doon sa pamunuan ng corner. So although hindi ito verified, itong kinikwento ka, itong chismis lang na pinanggagalingan na di umano, yun ang isa sa mga reasons kung bakit parang pinagkaisahan itong si Moira na alam mo yun, i-unfollow na siya at wag na siyang maging kaibigan. Tapos nasundan nga ito ng isang event na pina-i-explain pa niya na hindi pambabato ng mineral water yung ginawa sa kanya, kundi nahulog lang daw. Pero kung titingnan mo yung video, 'di ba, yung pag nahulog kasi pwedeng iba yung, 'di ba, sa mga nag-aaral ng physics, ng ano pa ba, yung direction, 'di ba? Iba Pero well, yun ang kanyang paliwanag, di sige na lang. Pero nakaka-alarma kasi yung balita tungkol sa kanya na parang ban na siya di umano sa programang ASAP, kung saan talaga isa yun sa mga platform na talagang nakikilala siya at nakikita siya ng madlang people sa buong mundo na humahanga sa husay niya sa pag-compose ng song at pagkantang parang lasing at tulog at inaantok. Yung talagang tatak ni Moira, hindi naman siguro sa pang-iinsulto sa kanya yun. And may lumabas ng chika doon na parang may sinasabi di umano, again, unverified, na para kasing nariningan o nakarating yata kay Songbird Regine Velasquez yung komento sa kanya ni Moira na wala na daw kasing alam na estilo itong si Regine, kundi tumili at sumigaw ng sumigaw, birit ng birit. Para may mga gano'n. Pero again, chismis po yan na hindi yan nanggagaling dito sa amin, kundi binabalita namin na yan ang mga sinasabing dahil kasi wala talagang nagsasalita ni isa dito sa mga sinabinanggit namin celebrities. Much more, itong si Moira, hindi rin naman nagkukwento kung bakit may mga lumabas ngang balita na tila ang mga dati niyang kaibigan or mga nakakatrabaho ay parang inaayawan siya. Yun na nga. Yun lang. So ito yung dalawang celebrities na sinasabi natin na of late this year ay parang nababalita nga na medyo toxic, medyo negative ang mga naging reaction ng mga tagahanga nila at mga netizens nila. Ako, mas ako kay Pia na, at least si Pia, alam mo yon, iba yung mundo niya rampahan and everything. So for as long as pinakikinabangan siya, maganda yung engagement niya sa pag-i-endorse ng mga produkto and etc., ay magtatagal pa siya. Itong si Moira, on the other hand, sorry to say this, pero ang namin, kung hanggat hindi niya nare-resolve yung mga ganyang problema niya sa, alam mo yung pakikipagkapwa-tao, pakikisama sa mga nakakatrabaho niya, maaapektuhan yung kanyang singing and performing career. Kasi yun talaga naman siya. Bilang artist, yun talaga yung kanyang main talent na ipinapakita at pinaparinig po sa atin. So, and on that note, bahala na po kayong mahusga. At again, kung
kakayanin ninyo magbigay sa atin ng mga additional info kasi sabi ko naman unverified po yung mga reasons na sinasabi maliban sa lumalabas na rin po ito sa iba't ibang platform ng social media. Again, thank you very much Ideal Vision, Dr. Jessica D. Yan, ang Faces and Curves ni Dr. Jerry Casata at Dr. Shilary Casata, One Dental Clinic ni Pong Magtibay, Dr. Pong Magtibay, Gorgeous Smile, ang dami kong dental clinic ni Dr. Jess Solis, si Colonel Jundi Mayuga, at ang CIMAS Philippines na talagang laging nandito po sa amin. And of course, ang Mama Shakeable Revilla ng Metro Pacific, pati na rin po ng MWell. O diba MWell ha? Yung mga ring ko, hindi ko lang maano, pero andyan lang yan. Charot! Magandang araw po, umaga, gabi sa inyong lahat mula dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa mga bagong subscribers po natin. Nagmamahal, Ambet na po.